10 miyembro umano ng Dawla Islamiyya ang patay matapos magkaengkwentro ang pulisya at militar sa Marantao, Lanao del Sur. Kabilang sa nasawi ang isang mataas na pinuno umano ng grupo na sangkot sa serye ng karahasan sa bansa. Walang naiulat na nasaktan sa panig ng mga otoridad at may nailigtas ding isang sanggol sa engkwentro. Nakumpiska naman ang ilang matataas na kalibre ng baril, improvised explosive device at mga kagamitan sa paggawa ng bomba. Tukoy na ang pagkakakilanlan ng dalawang nasawi sa malagim na pagsabog sa Dasmariñas, Cavite. Saksi, si Oscar Oida. Hanggang kanina, emosyonal ang 80 anyos na si Isabel. Habang ikinikwento sa amin ang nangyaring pagsabog kahapon sa mismong katabing bahay nila sa Barangay Salawag sa Dasmariñas, Cavite. Akala daw niya, binomba na ang kanilang lugar. Bigla na lang boom and all of it goes down. Lahat. Tapos hindi ko na mahanap yung apo ko, yung mga apo ko. My God, I will die. Nag-iirtirigan ako, mamamatay ako. Yung mga anak ko ng Panginoon. Sa lakas ng impact, bumagsak ang kanilang pader at nadaganan ng kanyang anak at asawa nito. Nadaganan sila talaga. I saw it na yung kamay niya nagaganon nung may ano nilang isimento. Yung kamay niya nagaganyan nandun sa ilalim. Lord. Mabuti, marami kaming kapitbahay na mababait. Diyos ko, hinukay nila sa ang kakapal na ano. Kakapal ninyo dahil kalalaki ano. Ayon sa BFP, 5 bahay pati mga nakaparadang sasakyan sa paligid ang nadamay sa pagsabog. Sa kuha ng CCTV, maski sa loob na ng isa sa mga kapitbahay, makikita pa rin ang tindi ng impact. Sa ngayon, tukoy na ng BFP ang 2 nasawi sa insidente. Kanina, ilang bahagi pa ng kanilang katawan ang natagpuan mula sa pinangyarihan. Yung isa po doon ay kinilala po ng may-ari na kanyang pamangkin at yung isa po ay trabahante. Parehas po itong lalaki. More or less mga nasa 20 years old. Then yung isa naman mga 65. Wala ang may-ari ng bahay kung saan nangyari ang pagsabog, pero paglilinaw nito sa BFP. As per owner po, ito po ay hindi LPG refilling station. Kundi po ang kanila pong ginagawa, sila po ay nagko-conduct ng servicing and maintenance ng mga LPG cylinder tanks. So dito po nila ginagawa, nire-repaint yung mga cylinder tanks. Patuloy ang isinasagawang imbestigasyon sa kung ano ang naging sanhi ng pagsabog. Inaalam na rin kung may kapabayaan at kung may kaukulan bang permit para sa ganong klase ng operasyon sa sumabog na bahay. Bagay na sinisikap din naming alamin mula sa lokal na pamahalaan ng Dasmariñas. Nakipag-coordinate din kami sa ibang agency para po dyan, sa mga permit. Ako si Oscar Oida, ang inyong saksi. Inaalam na po ng Department of Energy ang sanhi ng aberya sa mga power plant na naging dahilan kung kaya't nagdeklara ng yellow alert sa Luzon. Kahapon po yun. Tiniyak naman ang kagawaran na sapat ang supply ng kuryente para sa tag-init. Saksi, si Maki Pulido. Isa sa pinangangambahan ng senior citizen na si Lydia ngayong tag-init ang mawalan ng kuryente. Lalo na pagka may mga high blood, yung ganyan. Parang hindi ka makatulog pagka walang electric fan, man lang. Hindi pa naman nagkakamalawakang brownout sa ngayon. Kahapon, meron lang idineklarang yellow alert sa Luzon ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP alas 4 ng hapon. Pero sa ganyang alerto, sapat pa naman ang kuryente pero manipis o kulang na ang reserba. Sa kaso kahapon, nag-trip kasi ang EERI at Ilihan Power Plants. Kaya ang supply ng kuryente halos pumantay sa demand o kailangan ng Luzon. Nag-yellow alert din tuloy sa Visayas dahil kulang na ang naitawid na kuryente roon na nanggagaling sa Luzon. Kagabi na bumalik sa normal ang supply ng kuryente. Binavalidate pa ng Department of Energy ang sanhi ng aberya sa mga power plant. Sabi ng Power for People Coalition, asahan ng magkaaberya ang mga plantang pinatatakbo ng fossil fuel tulad ng coal at liquefied natural gas na nangyayari tuwing tag-init kung kailan tumataas ang demand. Sa mga ganitong planta pa naman galing ang higit sa kalahati ng ating power supply. Ang isang thermal plant, nagsusunog ka. Ibig sabihin, yung heat index nun sobrang taas. At pag mas mainit ang panahon,
talagang magkakaproblema technically yung mga thermal plants na yan. Dahil posible talagang aberya sa thermal plants kung mainit, ayon sa Energy Department, binabantayan pati ang forecast ng pag-asa na Super El Nino sa Hunyo at Hulyo. Ibig sabihin, di lang ngayong tag-init o hanggang Mayo ang pagbabantay. Naka-standby na mga diesel at bunker fuel na maaaring gamiting last resort dahil mahal ang petrolyo. Naka-standby naman sila to provide kung sakaling mayroon tayong magkaroon ng outages. So, sufficiente rin yung ating ancillary services with na siyang nagbibigay ng suporta para sa ating grid system. Pero sa ngayon, tiniyak ng Energy Department na sapat ang supply ng kuryente para sa tag-init. Ang pinakamataas na demand hindi pa umaabot sa pinaghandaang peak demand sa Luzon man o sa Visayas at Mindanao. Malayo pa o malaki pa yung palugid natin bago natin marating yung forecasted peak demands natin for 2026. Dasal ni Lydia, sana nga hindi mabitin ang supply ng kuryente, lalo ngayong tag-init. Mahal na nga, ba-brown out pa. Di ba, wag naman matuloy. Mahirap. Lalo na ngayong sobrang init. Importante talaga yung electric fan man lamang. Ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Pangulong Bongbong Marcos nakipagkumustahan sa mga magsasaka at mga traders sa La Trinidad Trading Post sa Benguet. Inalam at pinakinggan ng Pangulo ang kanilang hinaing at mungkahi kung paano harapin ang mga hamon na dulot ng krisis sa enerhiya. Sa paglilibot ng Pangulo, hindi na rin niya pinalampas ang pagbili ng mga gulay na ide-deliver sa mga depressed area sa NCR, DSWD, BJMP at iba pang mga tanggapan. Sunod niyang pinuntahan ng Benguet Agri-Pinoy Trading Center. Namahagi si Pangulong Marcos ng mahigit 8.5 million pesos na halaga ng farm equipment at inputs at mahigit 7.2 million pesos na kadiwa cash grant sa 45 farmers cooperative and association sa lugar. Mahigit 1 tonelada ng mga manok at mishandled frozen meat kinumpiska ng mga otoridad sa palengke sa Novaliches, Quezon City. Inisyuhan ng notice of violation at confiscation receipt ang mga nagtitinda. Iisyuhan din daw ng show cause order ang ilang katayan kung saan nagmula ang mga nakumpiskang manok. Dadalhin sa isang rendering facility ang mga nakumpiskang karne para maayos itong ma-dispose. Ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Umabot na hanggang Bataan ang usok mula sa sunog sa landfill sa Navotas. Batay po yan sa satellite data ng Philippine Space Agency. Matindi pa rin ang epekto ng usok sa ilang bahagi ng Ubando, Bulacan. Pero may mga residenteng ayaw magtungo sa mga evacuation center. Saksi, si Rafi Tima. Isang linggo mula na magsimula ang sunog, ganito pa rin ang sitwasyon sa barangay Salambao sa bayan ng Ubando, Bulacan na halos katabi lang ng Old Navotas landfill. Hindi nakita sa kapal ng usok ang katabing barangay Binwangan. Sa kabila ng ganito kakapal na usok, hindi lahat ng mga nakatira dito piniling lumikas. Si Mang Victor, mabilis daw isinasakay ang kanyang pamilya kasama ang mga apo kapag pumihit ang direksyon ng hangin patungo sa kanilang lugar. Umano kami kung saan walang usok. Doon na lang kami umano. Kahit sa gitna ng palaisdaan? Oo, doon lang talaga kami sa gitna ng palaisdaan kung saan walang usok. Tulos yung bangka namin, nakapirmis. Ngayon naghihintay. Pag wala lang usok sa tapat ng bahay namin, yun. Malignaw kayo? Malignaw kami. Dahil halos lahat ng residente ng dalawang magkatabing barangay ay may bangka, ganito rin daw ang gawain ng iba. Ayaw daw nila sa evacuation center. Kamukha ko nung ganong siksikan. Parang wala kang... kahit pa paano, pag nakaiwasan mo na yung hangin, mga 2 oras, 3 oras kang nasa, makakabalik ka na sa bahay mo. Malapit nang matapos ang kalsadang ginagawa para maidugtong ang nasusunog na landfill sa mainland ng Navotas para mas madaling maipasok ang mga gamit at mga panambak na lupa para tuluyan ng maapula ang apoy. Hanggang ngayong hapon, tuloy ang paglagablab ng ilang bahagi ng landfill kaya 24 oras na raw ang operasyon para matapos ang kalsada. Dahil dito, patuloy ang pagbuga nito ng makapal na usok bagamat paiba-iba ito ng direksyon. Kahapon, kita sa aking drone video ang mahabang tila ulap na ito mula sa landfill padaan sa bayan ng Ubando hanggang sa direksyon ng May Kawayan at North Luzon Expressway. Sa Air Quality Monitoring ng Environmental Management Bureau NCR, kita ang very unhealthy na kalidad ng hangin sa Valenzuela. Unhealthy naman ang hangin sa ilang bahagi ng Caloocan at Malabon.
Bagamat hindi tiyak kung ang usok mula sa sunog ang sanhi nito, may posibilidad na bahagi ito ng epekto mula sa landfill. Kaya ang kalihim ng DOH, dumalaw kanina sa Ubando, Bulacan para mamigay ng hygiene kit at N95 mask. Kukuha rin daw sila ng blood sample ng ilang residenteng apektado para masuri kung apektado ang mga ito ng mga kemikal na galing sa nasusunog na landfill. Ako si Rafi Tima, ang inyong saksi.